Nung bata pa ako, siguro mga 17 years old ako, nagkaroon ng awayan ang pamilya namin sa isang pamilya rin namin na mga outlaw. Oh. Ngayon kami naman, mula noon ay nasa government side kami. Ngayon, yung mga parinti namin, itong di sumimba, na siyang isang tanyag na outlaw, alam ni Dato. Oh, yan. Sa record niya is second to Kamlon nung panahon na yan. Napilitan ako na mag-lead doon sa mga parente ko na mamumuno as CBO nung panahon na yan, na panahon ni Colonel, yung naging governor pa rito sa Kahilo. It's when 374 yan lang pa. Ay, hindi, 68 yata, 69. Nagpilitan ako na mag-CST, mag-BSU. And then bakit? Yung ever since, ano kayo, solidly supportive ng military, yet trusted kayo ng rebels din. Yun yung gusto kong gitna respect. At that time, ang mga kaibigan ko sa BSDO, PC pa noon. Ngayon, noong 1973, na nagkaroon ng all-out war dito sa Central Mindanao, naging dahil sa dumating na sundalo dito, galing Manila, walang kinikilala, puro akala nila lahat ng Muslim rebelde. Nakasali ako sa ng mga MNLF noon. Kaya hindi pwede na hindi ako magtago, magsama sa mga kaya maalisan ako ng protection, na samantala yung mga kalabang ko hindi sila malimitan ng baril. Kaya man sila. Rebelde sila. Ngayon, yun ang paraan na sumali ako sa grupo ng mga MNLF para madala ko rin yung aking baril. Pagkatapos ng 1981 na nagtawag si President Marcos Senior ng parang reconcile naman sa mga Moro rebels, sumama ako doon sa kay Commander Miranda. Marami kami na nagbalik sa nag-return. Ang tawag doon is rejoining. 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 Ang tawag doon. Pagkatapos doon, nakabalik naman ako as CSDF. Nakabalik naman ako sa CSTF, nandiyan pa rin yung mga parinte ko na kumakalaban sa amin. Na maganda na ang takbo ng military, napipili na nila kung sino yung kakampi, sino yung kalaban. Yan ay panahon na General Moleta, General Kapulong ang nandito sa area. Ang diyan sa noon, sa awang noon, si General Tapia. Oo. Tsaka 1980s, so, nung ikating na nung nangyari sa yun, 1996.
Kuwan din ako. No, CSTF commander pa rin ako. Hindi ba? Security ako ng mga kapatid kong mga mayor. Yung Oo. si MNLF, ba? Oo. Ang trabaho ko noon, ako ang naga-clearing dito sa highway, yun ang kuwan ni General Moleta, General Kapulong sa akin. Ang rule ko, meron akong jeep stainless, alam ni Boy yan. So, top down. Oo. Road security ako. Lahat ng detachment, may tao ako doon. Detachment ng mga army na. Army na yun, sir, no? Army. Oh, army na. Nung 1998, naging vice mayor ako ng kapatid namin na late mayor. Ikaw naging governor ng mga Okay. Si pa rin yan. Kuwan pa rin ako. Ako pa rin ng commander ng CSTF. ganito. No. Tapos naging governor na 2000. Ano ba ka? CSTF ako, pero malayo na yan. Wala na Oo. Pero nung nandito sa Omar, kasama pa rin yung mga Bubakar. yung mga abog. Dito sa Omar. Omar at saka, no? Kasama pa rin yung mga tao ko na Bader. gumagayad pa rin sila sa mga kwad. Noong 1998, naging vice mayor ako. 2004, naging mayor ako. 2010, hindi ko tinapos ang term ko. Binigay ko sa anak ko yung naghinto ako sa 2010. Pagkatapos ng anak ko, sa 9 years na nakabalik naman ako sa mayor. Ngayon, nagkuhan ako ng kagawad. Kagawad ako ng munisipyo, wala man. So, tapos naghinto ako. Ngayon, sa ngayon na posisyon ko as a governor. Hindi yung respeto na ganun ng tao. Yung mga sikreto ng katulad nyo na ano ba yun, si HDF kayo, so hindi maaari. Galit yung iba sa inyo o ano dahil si HDF kayo, maintain yung respect. Kasi sa akin, ang masama talaga. Kung mabuti man, mabuting tao. Kasi ang instruction ni General Monita at si General Kapulong nung sila ang mga batcom dito, sabi niya sa akin kaya gina-complain ko yung, di ba, 1996 may agreement, may peace agreement. Sa Manila. Sabi ko, sir, itong mga MNLF, lumalabas sila ba? Anong maganda diyan? Sabi nila sa akin, basta walang baril, walang uniforme, bayan mo sila. Maskin saan sila pupunta. Pero kung may baril, may uniform, Naka-uniform mo. ikuan mo sila. Una-una, sabihan mo sila na huwag sila magdala ng baril, hindi sila magdala ng uniforme kung nasa labas sila. Ayun ang kuwan ko sa kanila. Ayun ang naging patakaran namin. Ngayon, Governor, anong kaibahan ng peace process ngayon doon sa 1996 para sa ating mga sa ating mga kababayan na wala masyadong idea sa arms, sa Mindanao del Sur. Ano yung kaibahan nito ngayon doon sa panahon ni President Ramos? No? Nung panahon ni President Ramos, ay alam mo naman na si President Ramos ay galing sa military, ay marunong makipag deal sa mga sanay na. Gaya ni General, kapag maging presidente ito, alam niya ang baba.
Oh. Alam niya ang deal. Alam niya ang deal sa rebels sa armed group kasi nadaanan niya eh. Yan ang kwan. Ngayon, Governor, kung bagong peace process, creation ng farm, sa tingin niyo, may ano na siya, may buhay ba talaga ng sarili na tuloy-tuloy na yung ano niya, yung pag-establish niya o ano yung mga nakikita niyo na pwede pang improve dito sa set? Actually, nung panahon ng last administration, no, ito, sabihin ko talagang tutok ito man ang itong probinsya ng Maguindanao, Juan Maguindanao, hindi masyado sila nagkakasundo dito sa my farm. Pero, kaya, kinumbinsa ko ng Office of the President and the Office of the Farm na tatakbo siguro ang after nila diyan is to maganda ang pagitan ng farm at saka provincial government. Ngayon, 4 na buwan pa lang ang natin, board. Hindi pa rin natin masyadong makita kung ano ang magiging kalabasan ng administrasyon natin at saka administrasyon sa farm. Pero sa katagalan siguro, makuha natin. Ito, inumpisa natin ng peace and order, inaayos natin kasama natin si General Cato para maganda yung daloy ng kwan. Kung sa truck pa, parang trapiko ba na? Oh. Hindi ko pero parang tuloy-tuloy napapanood ko kasi mga medyo General Gato sa tuloy-tuloy yung ano niya, yung solve ng mga rito and in-invite ako yung General Gato ay sir, paki-observe. And then, na-amaze ako sa magic din na ginagawa mo, Gom. And of course, assisted by General Gato, paano nyo nilulutas ko 11-year-old na Rio? Ano yung mga prinsipyo na ginagamit mo, Governor, to approach yung ganito ng mga dulo? Tuloy-tuloy. Alam mo, Juan, yan ang pinag-usapan namin kanina na mula barangay, munisipyo, hanggang sa probinsya, merong mga emergency fund yan na minsan ay hindi ginagamit ng mga wala kong tinutukoy na politician. Hindi nila ginagamit yung resources ng kwan na para magkaroon ng maayos yung mga kan. Pero ako, nasanayan ko na maskin nasa mayor pa ako noon, ay kung sa tingin ko na kung yun ang magkakasundo yung mga tao, ay gagamitan ko ng resources, ay gamitin ko talaga ang resources para maibigay sa bawat isa ang kanilang hinahabol na katuwiran niya. Kasi bawat tao, hindi man makaaway yung tao kung walang hindi magkaiba ang panindigan ba? Oo. Ganun ang sistema natin. Anong special role ni General Cato ng Philippine Army Governor dito sa Rido Resolution na series na tuloy-tuloy? Ano yung role na nire-reserve nyo sa Philippine Army sa ganito? Rido. Gaya ng sinabi ko kanina na gaya ng naglaro. Kapag ang naglaro ay walang referee, hindi natin malaman kung sinong nanalo. Pero kung may referee,
malaman natin kung sino yung natalo doon sa foul na ginawa niya. Yan ang purpose ko sa nandiyan ng military, nandiyan ng PNP para maging referee sila na in case na may violation, ang usapan namin nila General at saka si PD at saka yung director ng BARM, si General Baisen, De Guzman. Di Guzman, Baisen, De Guzman. ay unang-una kasuhan kung sino yung violator. Kapag makasuhan, ang mag-implement sa warrant ay si Army, si General Cato o Police Police. system. Bakit mo tuloy-tuloy na ginagawa itong parang araw-araw lumabas ka? Yung mga tao mo, araw na lang hindi ka lumalabas. Tumutok sa legal resolution. Ito sir, nakita ko sa unang-una, protection of the civilian. Yun talaga sir, yung dala natin. We want to protect yung civilian dahil sila yung dahilan bakit nandito tayo. Tapos, nung naging governor si Gob, dun sa kanyang parang inaugural speech, yun din lang sinabi niya, peace and reconciliation. So nagkatugma sir yung gusto natin mangyari, and lahat ng dredo na inaayos natin, sinusuportahan niya. Tapos pag meron pa kaming hindi alam na bawa may mga data hindi kami alam, since alam niya, plus yung respect sa kanya as one of the elders dito sa Maguindanao, yung mga bagay na hindi namin kayang isolve sa level namin, pag nilapit mo sa kanya, sabi mo mga sir, may magic eh. No? And siguro yun yung respect na nakikita nila. Then yung role namin talagang na-magnify. Kasi pag inayos yung Rido, sabi niya nga kanina, kailangan ng referee. So kami sir yung nagre-referee kasi may agreement eh. So kailangan i-implement yun. So, pero ano sir, di ba? Referee na pwedeng manuntok. No? Oo. Hindi lang referee na Or behind the may Oo. authority sir. So yun. Basta dumaan sa process. Yun, sir. Governor, tuloy-tuloy na pag-resolve yung ang effectiveness ng Mindanaoan society, yung pag-resolve nyo nitong Rito na tuloy-tuloy na in the spirit of reconciliation. Ano magiging, sa tingin niyo magiging overall effect niya? Ang nakikita ko dito, may mga tao na gaya kanina, 11 taon hindi nagkikita sila, pero sa ngayon nagyakapan. Meron pa kaming nasettle dyan sa kay General na mga rido na ganun din. Na sa ngayon, nakikita ko na nagsama-sama sila. Sabi ko sa sarili ko, parang maganda ang maskin yung mga tao dito kanina. Tinanong ko kung nakakain ka. Sabi nila, parang busog na kami sa kwan. Basta magkita lang namin na magkakaisa kami. Yan ang isang palatandaan na talagang maganda ang kanatin, General. Ano sir, madagdag ko lang, nakita ko sa mga tao, may yung longingness na mag-usap sila. Pero dahil walang namagitan, nagkakahiyaan. Kasi pag walang namagitan sir, parang pag ikaw ang unang lumapit, parang ako may kasalanan. So, kung may mamamagitan, madali silang mag-usap. Tapos, on the term ng terms ng development, I understand, marami nang bisita si Gob na, mga investors. So, investor. Maraming parang nag-signify na mag-invest dito. And another thing, yung marami yung may rido na parang, sir, ayusin nyo kami. Oo, sir. Volunteer yun, sir.
hindi namin, sir, nag-usap lang kami ni Mayor ng Sultan sa Baronges, tapos sabi, sir, ano natin kay Gob. Yun, sir, volunteer yun. So, maganda, sir, yung ganon, na dahil alam nila, sincere yung Pag-ayos natin. pag-ayos ni Gob. Sila na mismo yung, sir, sabi ko nga, sir, nagsimula ako, 91 yung redo dito eh. 91. Sa area ko lang, sir. 91. Sa ngayon, sir, siguro mga 30% na lang siguro. Pero yung mga yun, dormant na. Yung baga, matagal nang hindi pero gusto nating ayusin kasi baka magkita sa palengke, ma-revive. So, yun na lang yung unti-unti nating inuhukay, sir. But yung mga malalaking redo, sir na yung kay Haon, kay Commander Wahid, Wahid. Kanina, yung katabi ko kanina, sir, si Commander Wahid, sabi nga, tinyente pa lang ako, naghahabulan na kami. Nahabol-habol namin siya, pero ngayon, katabi namin, mag-usap, parang as if nothing happened. But that is one example siguro na yung seriousness ng governor ngayon and his way of governing, especially sa peace and order and reconciliation. I think malaking bagay talaga para sa mga tao. At saka di ba, nung hindi pa ako gobernador, ginawa natin na kain-kain tayo, nagkapit-kapit tayo doon sa Mangugrob, sa mga rebels, yung mga MILF commander. Sabi ko, i-maintain natin ito, para walang, tulad ng sinabi ni General na minsan, nahiya yung lumapit sa kay alam man na dumaan sa away, akala nila, minsan yung mga walang kauntiang pinag-aralan, akala nila away pa rin. Hindi nila alam na peace process na. Kaya, minsan ginaimbitahan sila na parang nagsalo-salo, kumain, diyan sa Informal lang siya. Oo. Kwento-kwentuhan lang. Sabi mo, Communication. kailangan, sir. Sir, tatawagan niya ako, tawagan mo siya. Ganun lang, sir. Wala, no formalities po baga. Oo. Kasi sabi mo nga, sir, over a cup of coffee lang. No. Dato. Uwe dato. Sir, yung... Gabog ko na tayo mo niyan. Uwe dato. Sukra na ba na dato? Uwe. Uwe. Okay na. Basta pag may problema, nandyan si sir. Ito si sir na. Sige, kita lang tayo. Teacher, retire po ng iba LFCC. Isang time, public safety officer na ito. Masya lang kita doon. Bigyan lang nung Maraming referee. Kang kabahan. Ito si sir. Lapit na siya sa'yo. Papunta na siya doon. Uwe, meter ba dato? Sukra. Uwe, bye. Sige. Yeah. Go. Oo. Sige, salamat. Kung sa short notice, hindi niyo. State of the city address. Kailan dito? Mayor. Bukas na. May lakad kami. Pati si Go. Ay, Congressman Tutu. Meron din invitation sa kanya. Kung kami ng kan. Malakan yung siguro kung kanan. Yung kapugo. Si Tongkang Boy Kanang ko. Sige. So atak ko nila. Daw kas. Siya lang kita doon. Magito kami. Boy, German na. Uy, kacabutang. Sige.
Ya, kaso, napagtasan mo eh. Awan. Bumili mo sa nanggap. Ay, ay. Ikit hindi ha. So, panahon dito, hindi hari. Sige, masataran sa mga. Ako. Masaya ko yung yeah, the blessing for. Ay, hindi ka na tapang gumilan na rin sando. Sakitan mo. Sakitan mo sando. Oo. Well, sa kita sa Ah. May inayos kami na kwan din dyan sa Sultan de Barongis. Yung rido na kwan na maraming namatay doon. marami na umabot siya ng 25 yata. Ilan? Nandiyan si Gob. Kayang-kaya yan. Pero hanggang ngayon hindi rin na-violate. Ha? Damon ma-violate ito. Hindi rin na violate. Tuloy-tuloy lang. Walang violation. Meter ba? Well, sige, ha? Tuway. Tukram mo. Oh, sige. Ano to, gabi ka pa niyo. Gabi ka pa na. Ano, kinakay. Final message, Governor from the people of Maguindanao, Sugan, Philippine people. Please invite them, Governor, sa Maguindanao, Densur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa lahat. Sa atin lahat. Unang-una, yung napag-usapan natin na peace and reconciliation ay isa yan sa tingin ko na magkaroon ng magkaroon sa isang bayan o isang lugar na magkaroon ng peace and order. Kasi nakikita natin yung mga lugar na walang peaceful ay wala ring angat ang kwan kay puro takot ang mga tao magsilabas. Pero itong kung halimbawa magkakaroon ng magandang ugnayan yung mga tao na magparintiman o hindi, ay parang masaya sila maskin wala silang pera kung nandoon sa kanila ang katahimikan, ay parang mayaman din sila sa kanila, isip nila. Ganun ang masabi natin sa kwan. Ay sana tuloy-tuloy na ito, hindi lang dito sa Maguindanao del Sur, kundi sa buong sakop ng BARM ay magkaroon ng magkakaintindihan ang military at ang itong mga MILF na nasa under sa peace process, na tulad ng ngayon na isa si General Cato na namumuno dito sa brigade, na nakikita natin na lahat ng civilian man o kalaban ng gobyerno noon, dahil sa paniwala niya, sa pagsunod niya sa peace process, ay parang best friend talaga. Best friend talaga. Matalik na kaibigan niya. Kita mo naman, kaya na. Ang kwan. Yan ang kwan ni General Cato. Maraming salamat din.